Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang panalo ng Pinoy, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po ang laban ng ating pambato na si DJ Zamora kanina lamang kontra kay Brandon Valdez. At magandang balita nga po dahil nakuha ng ating kababayan ang panalo via lopsided unanimous decision sa score na 99-91 at 98-92. Subalit bagamat nga po nakuha ni Zamora ang panalo ay hindi po kagandahan ang kanyang naging performance. Gawa ng nahirapan talaga siya ng husto sa fighting style ni Valdez. At madalas din siya nitong matamaan ng mga solidong counter. Pero maliwanag naman po na panalo pa rin si Zamora sa puntusan. Gawa ng mas agresibo itong lumaban. Dahil sa panalong ito ni Zamora ay umabante na ang kanyang napakalinis na undefeated record sa 17 wins with 11 knockouts at walang talo. Madami pang kailangang i-improve si Zamora kapag kailangan niya ng lumaban sa mga world rank fighters. Pero may napakabatang edad pa lamang po itong 22 anyos, kaya madami pang panahon para mas lalo pa siyang lumakas. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po isang napakadelikadong kalaban ng current WBA Super Flyweight Champion Fernando Daniel Martinez para sa Unified Champion and Pound for Pound fighter Bam Rodriguez, ay tila hindi nga po ito nag-aalala at bagkus umaapaw ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili na makukuha niya pa din ang panalo sa kanilang nakatakdang 3-belt unification fight bukas sa Saudi Arabia. Sa naging interview po kasi kay Rodriguez ay inamin nito na sa katunayan umano ay hindi niya pinag-aaralan ang mga galaw at estilo ni Martinez. Paliwanag ni Rodriguez na hindi daw talaga kasi siya nanunood ng mga laban ng kanyang mga katunggali. Hindi din umano siya gumagawa ng mga game plan kasi sayang lang daw ng oras niya sa mga ito. Pwede mo daw panoorin at pag-aralan ng husto ang mga nakalipas na laban ng iyong katunggali. Tapos sa bandang huli ay ibang estilo lang naman pala ang gagawin nito pag nasa ibabaw na kayo ng lona. Kaya naman dahil dyan ay umaasa lang daw siya sa kanyang talento at talino sa pagboboxing. At naniniwala daw siya na sa buong 12 rounds ng laban ay makakagawa siya ng adjustment at makakahanap ng solusyon kung paano tatalunin si Martinez. Kaya tingnan na lang po natin bukas kung ano ang magiging estratehiya niya sa walang tigil na pagbabato ng suntok ni Martinez sa buong 12 rounds na siyang tumalo ng tig-2 beses sa mga kampyon ng mahabang panahon na sila Jerwin Angcas at Kazuto Ayoka. Samantala, aminado naman nga po ang kampo ni Devin Haney na bagamat tatalunin daw talaga nila ang WBO Welterweight Champion Brian Norman Jr. bukas, ay magpapamalas daw talaga sila ng isang napakatinding depensa sa laban na ito. Isang senyales po ito na suntok takbo na naman ang gagawin ni Haney. Pero ganun pa man nga po ay hindi po nag-aalala si Norman dito. Ayon po kay Norman ay pwede daw tumakbo si Haney sa buong laban. Pero panigurado daw na mahuhuli niya pa rin ito at matatamaan ng mga solidong suntok. Habang si Haney naman ay sinabing na pag-aralan niya na daw ng husto ang mga galaw at estilo ni Norman. Kaya may perpektong game plan na daw siya para dito kung paano niya ito tatalunin. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng armas ng tinuon. Kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon. Mga Pinoy